Magandang araw mga kabayan. Muli gusto kong magpasalamat sa lahat ng bumili ng ating promo. Marami nagtatanong kapag international shipping, paano daw ang gagawin? Opo, nagpapaship tayo international. Mag-message lang sa JD Clothing Line na Facebook. Nariyan ang link sa comment section. Marami na sa ating mga international shipping ang nakareceive ng kanilang items. Tatagal pa ang promo hanggang September 20, kaya naman samantalayin natin ang buy 2 get 1 for free ng JD T-shirt and Salba Me T-shirt. Muli, para sa mga international, nariyan ang link ng Facebook sa comment section, at kahit hindi international, pwede ding mag-order sa ating Facebook page. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Daniel. Nangyari ito sa lugar ng Luzon. High school pa lamang si Daniel ng mga panong ito. Malapit lang sa tahanan ng lolo ang pinapasukan. Ulila na sa ama si Daniel. Ito ang dahilan kaya nakumbinsi ng lolo ang ina upang pansamantalang mamalagi si Daniel sa pangalaga ng abuelo. Ayon sa matanda, sa ganitong paraan ay masisigurado nilang hindi mapapariwara ang bata. Bagamat tutol si Daniel sa bagay na ito, wala naman itong boses dahil nakaasa lamang siya sa ina. At isa pa, hindi na rin kakayanin ng ina na pag-aralin ng magkakasabay ang magkapatid. Kaya kahit pumasa at nasa unang section, sa paaralan sa itaas ng bundok niya sinimulan ang buhay high school. Nakasimangot si Daniel habang nagsusuot ng damit panglakad. Maya-maya ay dumating na ang mga batang nakausap ng lolo para samahan si Daniel sa paaralan. Enrollment week ng araw na yun. Ito ang pinakamainam na sandali upang makapag-enroll dahil wala pang masyadong estudyante sa unang 2 araw. Nadismaya si Daniel sa mga nangyayari. Ilang pahina ng pagsusuri ang kailangan niyang tapusin noon para sa pangarap na paaralan. Ngunit sa paaralang papasukan ngayon, pinagbasa lamang siya sa lumang aklat. Nang matapos ay binati siya ng mga guro at sinabing sa unang section siya mapupunta. Noy, sa unang section ka, sa section A. Lunes ang umpisa ng klase, kaya huwag kang mahuhuli sa palag-seremony. Magandang pakinggan ang first section, kung hindi dadalawa ang section na meron sa paaralang ito. Ay nako, ano pa nga ba? Dito ako mabuburo ng 4 na taon. Siguro nga kailangan ko nang sanayin yung sarili ko. Wika ni Daniel. Habang marahang naglalakad sa paaralan, pinagmamasdan niya ang gusali. Eto na lahat ng silid-aralan dito. Ibig sabihin, ganito lang kakunti yung mga nag-aaral? Ay, sana may matino ko makilala. Wika ni Daniel. Oo, yan lang eh. Maswerte kung magkakaroon ng papasok sa fourth year. Madalas iisang section na lang yan. Mas madaming tumitigil sa pag-aaral kaysa sa nakakapagtapos. Yung iba nabubuntis o nag-aasawa kaagad kapag nakahanap ng nobyo o nobya. Yung iba naman, tinatamad, nagsasaka na lang sa bukid. Normal na yung ganito. Siguro hindi lalagpas ng 30 ang matatapos at 5 hanggang 10 lamang yung tutuloy sa kolehiyo. Wika ni Bong. Anak ng kaibigan ng lolo ni Daniel. Matapos ang lahat, niyaya siya ni Bong na maghapunan sa kanila. Malapit lang naman ang tahanan nito. Adong, kumakain ka ba ng buko? Tara kuha tayo. Malapit lang dito yung yoga namin eh. Wika ni Bong. Mabuti pa nga. Sa ang daming puno ng bayabas. Sana may bunga yung mga yan. Nasa likod ng paaralan nila ang yoga nila Bong. Malawak na lupain na puro lamang nyog at bayabas ang makikita.
Habang inaakyat ni Bong ang puno ng buko, sinubukan naman ni Daniel na akyatin ang mababang puno ng nyug. Aray! Ang hirap palang umakyat ng nyug ah. Bong, paano mo ginagawa yung pag-akyat mo? Para kang naglalakad na butiki eh. Tanong ni Daniel sa kaibigan habang hawak ang dibdib na puno ng galos mula sa puno. Tinawanan lang siya ni Bong, sabay pabirong wika na may ritual ang pag-akyat. Maya-maya pa, natigilan si Bong habang may tinatanaw sa unahan. Si Tandang ko ding ba yung paparating? Naku, nalintikan. Siya nga! Wika ni Bong habang tinatanaw ang matandang babae na marahang lumalapit sa kanila. Bilisan mo! Bitbitin mo yung buko! Sumunod ka sa akin! Bagamat nagtataka si Daniel, sumunod na lamang siya sa kaibigan. Maya-maya pa nasa kalsada na sila. Tumawid na paakyat sa tahanan nila Daniel. Oh, uwian na kaagad? Ayoko pa sanang bumalik sa bahay nila Lolo eh. Baka meron pa tayong pwedeng galaan, Bong. At saka, ang bigat nitong bitbit ko oh. Kailan ba natin bubuksan ng mainom na? Kanina pa ako nauuwaw eh. Wika ni Daniel. Nagtataka siya kung bakit nagmamadaling umuwi ang kaibigan. Tanaw nila mula sa taas ng burol ang kalsada. Daniel, halika na. Nakita mo ba yung matandang babaeng naglalakad sa may poso? Oh, anong meron? Tatandaan mo yung mukha na yan ah. Kapag nakasalubong mo yan, lumiko ka o bumalik ka na lang. O basta, wag mo nang salubungin, wag mong titignan. Malakas makausog yung matandang yan eh. Papahirapan ka talaga kapag tinamaan ka. Sabi nga ni Lolo, aswang yan eh. Kita mo, tignan mo kung paano umiwas yung mga tao. Oh. Ayon sa matatanda sa lugar, bantog na aswang si Tandang Kuding. Halos lahat ng nakakasalubong, bata man o matanda ay tinatamaan ng usog, lalong-lalo na kapag pagod ito o nagugutom. Dahil dito nakaugalian ng mga residente na sa tuwing dadaan ng matanda, pinapasok nila ang mga anak sa tahanan, sabay todo sambit ng puwera usog ng paulit-ulit hanggang sa makalampas ang matanda. At isa pa, wala pa naman itong nabiktima sa lugar bukod sa mga alagang manok at kambing na nangyari naman ilang dekada na ang nakakaraan. O sige, tatandaan ko. Ano bang mangyayari kapag nakasalubong ko yan? Hindi naman siguro nananakmal yan, di ba? Tanong ni Daniel. Basta, pinapaalalahanan kita. Kahit itanong mo pa sa lolo mo eh. Hindi na sila gumala pa ng hapong iyon. Doon na lamang sila sa bahay nila Daniel. Naabutan nilang nakikinig ng radyo ang lolo nito. Lumipas ang Sabado at Linggo. Maagang nagising ang mga tiyuhin at tiyahin ni Daniel. Nasa high school pa lang din ang mga ito. Pahinto-hinto sila ng pag-aaral kaya natagalang makatapos. Daniel, gising na. Pupunta na tayo ng balon para makaligo. Mamaya mahuli ka pa sa plagsem. Wika ni Tio Nong. Patuloy lang ito sa pagyugyug sa kanya. Habang si Daniel naman, nakabaluktot dahil sa ginaw ng panahon. Pupungas-pungas pa itong bumangon. Naupo sa hapag at kumain ng sinangag at tuyo habang nakikinig sa lola na sinesermonan ang mga tiyuhin. Nang matapos kumain ay nagmadali na silang pumunta sa balon na nakaharap sa paaralan. Pagdating sa lugar, marami na ang naroon na estudyante upang maligo. Iilan lang ang balon sa lugar dahil karamihan sa mga ito ay natutuyo, kaya napipilitan ang lahat na magsiksikan. 7:00 na. Paakyat pa lamang si Daniel sa paaralan. Naririnig niya ang pag-awit ng mga estudyante ng pambansang awit, kaya napahinto ito at maayos na tumayo. Pagkatapos, pumunta siya sa pila ng first year.
Matapos ang flag ceremony at pagbati ng mga freshmen, kanya-kanya ng pasok ng kwarto ang mga estudyante. Hindi nakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga kababaihan si Daniel. Yan ba yung apo ni Tata Gimo? Mukhang suplado ah. Wika ni Juana. Oo nga, siya nga yan. Matalino kaya? Mukha kasing barumbado eh. Tugon ni Emmy. Uy, ang aga-aga. Chismis kagad yung inaatupag nyo. Wika ni Sep. Magkakakilala ang mga ito mula pa elementarya, kaya lutang ang pagiging dayo niya sa paaralan. Tumayo ang guro sa harapan at isa-isang tinawag ang mga mag-aaral. Matapos magpakilala ay sunod-sunod na ang mga pagpapaliwanag ng guro. Isa-isang pinabasa ng aklat na nasa wikang Ingles. Dala ng mga bulungan ng kaklase, nilakasan niya ang boses ng pagbabasa. Ngunit imbis na manahimik ay lalong narindi ito sa bulungan. Maya-maya pa ng recess time, nilapitan nito ng isa sa mga kamag-aral na babae. Nakikipagkilala ito at gustong makipagkaibigan. Hi Daniel, mag-isa ka lang sa sulok ah. Gusto mo ba dun malapit sa amin? Josie nga pala ang pangalan ko. Wika ng dalaga, sabay abot ng kamay kay Daniel. Subalit tinitigan lamang ito ng lalaki at maya-maya pa ay nakatulog uli sa kinauupuan. Napaya si Josie sa ginawa ni Daniel. Dumiretso na lang ng upo sa silya. Hindi interesado si Daniel. Ayaw niyang makipagkaibigan at gusto niyang mag-isa. Akala mo naman kung sinong gwapo. Masyadong suplado eh. Tignan lang natin yung yabang mo. Wika ni Josie. Maghapong masama ang titig ng babae sa kanya. Labis ang galit nito sa insultong ginawa ng dayo. Lumipas ang maghapon at uwian na. Mag-isang umuwi ang binata. Habang nasa daan ay marahan niyang pinagmamasdan ang mga ibon na tila pauwi na din sa maghapong paghanap ng pagkain. Parang maswerte pa yung mga ibon. Malayang nakakalipad kahit anong oras. Kayang pumunta kahit saan. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kalusko sa damuhan, malapit sa malaking puno ng akasya. Tila may kung sinong bumubulong at may kumakausap. Nagulat ang binata nang tumambad sa harapan niya ang kamag-aral na nakikipagkaibigan kanina. Hoy Dayo, ingat ka sa pag-uwi mo ha. Wika ni Josie sabay ngiti ng nakakaloko. Nagulat si Daniel sa ginawa ng dalaga, ngunit nagpatuloy na lamang ito sa paglalakad. Nilampasan niya ang kamag-aral at hindi na nilingon pa. Ay nako, ang weirdo naman ng babaeng yun. Kinagabihan ay hindi makatulog si Daniel. Nangangate ang buong katawan at hindi mapigilan ang pagkamot. Umabot pa sa punto na nagkapantalang likod, maging ang binte at paa. Hanggang sa ulo at anit. Hindi na makahinga ang binata dahil dito. Lumabas siya ng tahanan at nakarinig ng kakaibang huni. Sabay biglang lipad ng malaking ibon mula sa puno ng talisay na nasa harapan ng tahanan. Sa lakas ng pagaspas ay napabangon ang lolo at napalabas ng kwarto. Daniel, anong ginagawa mo dyan sa labas? Gabing-gabi na. Pumasok ka nga dito at baka mapano ka pa. Wika ni Lolo Gimo. Elo, sobrang katipo ng katawan ko eh. Nawala lang nung lumabas ako dito sa balkonahe. Ayaw akong patulugin sa sobrang kate. Wala namang kagat ng lamok ni isa. Ewan ko ba lolo, kanina may malaking ibon dito eh. Anong ibon kaya yun? Parang huni pa ng tiktik eh. Tanong ni Daniel. Mas mabuting pumasok ka na dito. Hindi ordinaryong ibon ang nakita mo. Bukas ipapasundo ko si Tasyo nang matignan ka.
Baka napaglaruan ka ng kung sino eh. Nakipag-away ka ba sa eskwela? Tanong ni Lolo Gimo. Naku, hindi po lolo. Nasa gilid nga lang po ako eh. Ay, ganun ba? O siya, ipahid mo muna tong langis sa may sentido mo at sa magkabilang talampakan. Mamaya aantukin ka na niyan. Wika ng lolo. Sabay abot ng maliit na bote. Pagkatapos ay muli nang pumasok sa kwarto. Sinunod naman ito ni Daniel at kalaunan ay nakatulog na rin. Nang sumunod na araw, pagpasok sa paaralan, naglalakad si Daniel nang mapadaan sa kubo na tambayan ng mga estudyante. Ano, Daniel? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Napaisip si Daniel kung paanong nalaman ng babae na nahirapan siyang makatulog. Pag-uwi pagsapit ng hapon, naroon na sa tahanan si Mang Tasyo. Sinuri siya nito at hindi na nagulat sa resulta. Sabi ko na nga ba eh, napaginitan yung apo mo ng mambabarang. Hindi naman malala, nagpalipad lang ng simpleng orasyon para mangate. Pero kapag hindi ka agad magagamot, maaaring humantong sa pagsusugat ng buong katawan. Baguhan lang yung may gawa eh, kaya madali lang to. Wika ng manggagamot. Gamit ang abo mula sa sinunog na papel na nakalublob sa isang uri ng likido, ipinahid ito ni Mang Tasyo kay Daniel. Halika iho, suotin mo to para hindi ka natamaan ng kabalbalan ng iba. Iwasan mo na lang din yung kamag-aral mo para hindi na pagmulan ng mas malalang problema. Kakausapin ko ang lolo nito na pagsabihan yung apo niya. Inabot sa kanya ang isang peraso ng itim na kahoy na nakakabit din sa itim na tali. Kagad naman itong ikwinintas ni Daniel. Naintriga siya sa mga bagay na sinabi sa kanya ni Mang Tasyo. Imbis na matakot ay tila nagka-interes pa ito. Mang Tasyo, bukod po sa barang, kaya din ba nilang mag-anyo ng malaking ibon? Kagabi, may malaking ibon na nasa taas ng talisay. Bigla pong lumipad nung lumabas ako. Tanong ni Daniel. Gimo, anong ibon yung sinasabi ng apo mo? Tanong ni Mang Tasyo. Kagabi, binisita kami dito ng tiktik. Medyo may kalakihan. Palagay ko, mismo nga may-ari ng tiktik ang narito nung lumabas si Daniel. Tugon ni Lolo Gimo. Imposible ata yun. Sa pagkakaalam ko, wala silang kakayahan sa ganung bagay. Mambabarang lang ang lahi nila. Ang alam ko, walang aswang sa angkan ng mga yun eh. Gimo, wag mong hahayaang nasa labas ang apo mo. Lalong-lalo na kapag madilim na. May ibang nangungursonada sa kanya, hindi taga rito sa atin. Ilagay mo to sa palibot ng bahay nyo. Wika ni Mang Tasyo sabay abot ng 4 na itim na bato kay Lolo Gimo. Inabot naman ng matanda sa manggagamot ang 2 manok na buhay, 1 tabako at 1 balot ng tinapay. Alam ni Lolo Gimo na hindi tumatanggap ng pera ang manggagamot. Nang gabing iyon ay nawala ang pangangate ni Daniel. Sinabihan na din ng lolo ang mga tsuhi na bantayan ng tahanan. Ayaw magpakampante ng matanda dahil kung sakaling bumalik man ang aswang, gusto nitong tuldukan na kaagad ang panggagambala sa apo. Nakahanda na ang buntot pag, mga sundang, sibat na may tansong talim sa dulo. Subalit tahimik ang gabi at walang nagparamdam sa paligid. Marahil dahil ito sa mga batong ipinalibot sa tahanan. Sumapit ang Sabado ng umaga. Tao po! Gimo! Wika ni Tata Saturno, nabantog na mambabarang sa baryo. O, Tata Saturno, anong atin? Ang aga niyong napadaan na. Tanong ni Lolo Gimo. Kasama ko yung apo ko. Napadaan si Tasyo kagabi sa bahay. Sinabi yung kalokohang ginawa ni Josie.
Wika ni Tata Saturno. Magandang araw po. Daniel, pasensya ka na pala ha. Ikaw kasi masyado kang suplado eh. Pinahiya mo pa ako. Buti nga ganyan yung nangyari sa'yo. Wika ni Josie. Sinaway siya ni Saturno. Hoy, ikaw bata ka. Umayos ka. Pasensya na po, hindi na po mauulit. Nakikipagkaibigan lang naman po ako eh. Pero bigla niya akong sinungitan. Hoy, bati na tayo ha. Wika ni Josie. Wala yon. Basta wag nang uulitin ha. Ang pangit sa pakiramdam eh. Tugon ni Daniela. O siya Gima, aalis na muna kami. Maraming salamat at pasensya na sa ginawa ng apo ko. Pinagbasna ng maglolo ang dalawa habang papalayo. Lo, meron palang mabait na mambabarang. Akala ko, hindi sila totoo eh. Tanong ni Daniela. Ipagpasalamat na lang natin na hindi ganon si Saturno. Pagsapit ng gabi, dinig sa bahay nila ang sayawan sa barangay. Balak ng mga tsuwi na pumunta sa lugar. Ito ang kanilang pagkakataon na makakilala ng mga dalaga mula sa mga karatig barangay. Tiyo, sama niyo naman ako dyan. Nabuburyo na ako dito sa bahay. Isa pa, walang maganda sa mga kaklase ko. Si Josie sana kaso kinulam ako eh. Huwag na lang siguro. Sige na, hindi naman ako manggugulo sa inyo eh. Sama niyo na ako. Nalimutan ni Daniel na merong banta ng aswang. Mapapagalitan kami ng tatay mo pag sinama ka namin eh. Tatakas nga lang kami mamayang 11:00. Wika ni Tio Nong. Sige na, sama niyo na ako. Kapag sinama niyo ako magsasaing bukas ng almusal saka magpapakain sa baboy. Napapayag niya ang mga tsuwin. Basta ikaw magdadala ng buntot pagi ha. At saka kapag nasa sayawan, ikaw na din ang humawak sa sundan namin. Baka matakot pa sa amin yung mga kababaihan kapag may nakasugbit sa amin eh. Yun na nga ang nangyari. 11:00 nang makatulog na ang lahat. Marahang lumabas ang 4 bitbit ang kanika nilang mga sapatos. Nang nasa sayawan na, natawa si Daniel habang pinagmamasdang nakikipagsayawan ang mga tsuwin. Pinapapak naman siya ng lamok sa sulok. Bitbit ang mga sundang at buntot pagi. Ano ba naman to? Sana pala sa bahay na lang ako. Kung alam ko lang na gagawin akong alalay dito eh. Madaling araw na nang matapos ang sayawan. Imbis na umuwi, nag-alok pa ang mga tsuhi ni Daniel na ihatid ang mga dalagang nakilala sa sayawan. Nagmamaktol naman si Daniel dahil sa sobrang antok. Ngunit wala na itong magagawa. Hindi niya kayang umuwi mag-isa. Natatakot siya na baka merong masalubong sa daan. Pagsapit ng 3:00, pabalik na sila sa kanilang barangay. Kasalukuyang nag-uusap ang mga tsuhin tungkol sa mga babaeng nakilala. Ngunit bigla na lamang may lumabas sa talahib. Maitim ang balat. Tumatakbo papalapit sa kanila. Nataranta ang lahat at nagsitakbuhan. Naiwan si Daniel. Nanigas dahil sa gulat. Natauan lamang ito ng sigawan ng tsuhin. Doon na kumaripas ng takbo si Daniel sabay sigaw ng tulong. Bitbit ang buntot ng pagi. Nauna pa ito sa mga tsuhin. Ayon kay Daniel, nakakatakot ang itsura ng nilalang. Nanlilisik ang mga mata at malaki ang ulo. Makapal ang buhok at walang suot na saplot. Panay ang sigaw ng magtsuhin kaya nagising na ang mga tao sa lugar. Mabuti na lang maraming malapit na bahay sa lugar at merong nagrorondang mga tanod. Kaya imbis na habulin ang tiyo, napalundag na lamang ito sa damuhan pababa sa ilog at biglang naglaho. Nang makauwi sa tahanan,
Sermon ang inabot ng tatlo. Hindi lamang sa kapitan kung hindi pati na rin kay Lolo Gimo. Yan ang napapala ng hindi sumusunod. Pasalamat kayo. Sa barangay kayo inatake ng aswang. Kung nagkataong malayo kayo, siguradong patay na kayo. Dahil sa nangyari, hindi na muli pang lumabas si Daniel sa tuwing kakagatang dilim. Hindi naman nila matukoy kung sino ang aswang. Hindi na naulit pa ang insidente dahil nang makaluwag ang ina. Kinuha muli siya at doon na ipinagpatuloy ang pag-aaral. Hanggang sa ngayon na merong asawa at anak, patuloy pa rin niyang naaalala na minsan niyang nakilala si Saturno, biyasang mambabarang, at alam din niya sa kanyang sarili na yung aswang na nakita niya, walang iba kung hindi yung kinakatakutan sa baryo na si Aling Kuding. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Pico. Taong 1991, Surigao del Sur. Alas 6 pa lang ng umaga nasa labas na ng tahanan ang binatang si Pico. Hindi dahil mag-uumpisang magtrabaho, kung hindi para tumambay at maghanap ng makakasamang magsugal. Ang binata ay isa sa pinakamagaling pagdating sa baraha. Ni isa sa mga nakakalaro ay wala pang nakatalo sa kanilang baryo. Kaya naman tuwing may pustahang nagaganap, siguradong meron itong uwing pagkain sa tahanan. Inaabot ng gabi ang pagsusugal ni Pico. Minsan na may halos hindi na naiisipan pang kumain dahil sa sobrang pagsusugal. Tagagawa naman ng sapatos ang trabaho ng ama na si Tatay Pinoy, kaya halos buong araw din itong wala sa tahanan. Ang tanging natitira lamang ay ang bunsong kapatid na inaalagaan ng ina. 3 taon na ang nakakalipas magbula ng sapitin ito ng nanay. Naparalisa ang katawan bago tuluyang magkasakit. Malusog naman ang pangangatawan kaya ganun na lamang ang pagtataka ng pamilya kung bakit isang araw bigla na lang nagising at hindi na makapagsalita at hindi na maigalaw ang mga daliri sa kamay. Dahil salat sa yaman ay hindi ito madala sa doktor. Tanging albularyo lamang ang mapagdadalhan. Ngunit sa iilang tumingin dito, pare-pareho lamang na hindi matukoy ang pinagmulan. Ang sabi nila, ang gumawa nito ay merong kakayahan na mapawalang bisa ang katangian ng albularyo na tukuyin ang pinagmulan. Dahil sa kaganapan, dinaan na lamang ng mag-anak sa dasal ang kalagayan ng ina. Samantalang si Pico bilang panganay na anak, hindi man inaalagaan ng ina, ngunit palagi namang nagdadala ng makakain tuwing uuwi ng gabi. Matapos masiguradong nakakain na ang dalawa, muli itong nagpapaalam para lumabas ng tahanan. Sa tuwing pag-alis, meron itong nakasuksok na braha sa bulsa. Dahil napakatahimik sa lugar, dahan-dahan lamang siyang naglalakad para walang makapansin at wala nang magtanong pa. Isa sa sistema ni Pico ang pumunta ng sementeryo tuwing gabi. Hindi alam ng mga magulang ang pagpunta niya sa lugar. Nagpapalusot lamang siya sa tuwing nahuhuling madaling araw ng nakakauwi. Hindi rin naman kasi mahirap ang makapasok sa tahanan dahil may butas sa bandang kusina na palagi niyang dinadaanan. Isang araw, alas 3 pa lamang ng hapon ay nakauwi na sa tahanan si Mang Pinoy. Ayon dito, luluwas ng Maynila ang may-ari ng pinagtatrabahuan, kaya pansamantalang sarado ang tindahan ng mga sapatos. Dahil wala namang ginagawa, nagpaalam ang bunsong anak na may pupuntahan at iiwan muna sa kanya ang nanay. Pumayag naman si Mang Pinoy. Ibinili na lamang sa anak na kapag nakita si Pico,
Pauwiin na para makapagsibak ng mga panggatong. Ilang minuto lamang matapos na makaalis ng anak, kaagad namang umuwi si Pico. Hindi naman nagdalawang isip sa utos ng ama at nagsimula na sa pagsibak ng mga kahoy. Anak, Piko, halika't muna't tulungan mo akong buhatin ng nanay mo. Kailangan niyang mapaliguan eh. Sa puntong ito, nagdadalawang isip si Pico kung susunod sa utos ng ama. Hindi kaagad siya pumunta sa loob, kaya naman si Mang Pinoy na mismo ang lumapit. Piko, akala mo hindi ko napapansin ang pag-iwas mo sa nanay mo. Dati pa, magmula nang maging ganto ang kalagayan niya, hindi mo man lang siya magawang tignan. Hindi naman sa inuobliga kitang alagaan siya. Pero kahit kaunting pakikiramay naman, ipakita mo sa nanay mo. Ano ba ang problema, anak? Hindi naman umimik pa si Pico. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng tahanan at naglakad palayo. Bagamat kinakailangan talaga ng tulong, hindi na nagawa pang habulin ang anak dahil alam niyang hindi ito mapipilit. Magmula nang maparalisa ang ina, nagbago na si Pico. Kung dati ay halos walang oras na hindi kadikit ang ina, ngayon na may tila wala na itong pakialam. Sa dalawang magkapatid, si Pico ang masasabing paborito ng ina at ganun din naman ito sa kanya. Lahat ng sekreto sa buhay na ibabahagi niya sa ina ngunit dahil lamang sa sakit, tila bumaliktad ang lahat. Maghapong hindi umuwi si Pico. Batid na rin ng mga kasamahan sa tahanan na dumiretso na ito sa sugalan. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, 10:00 ng gabi, hindi na mapakali si Mang Pinoy. Lumabas ito ng tahanan at hinanap ang anak. Halos lahat ng kanto na palaging tinatambayan ng mga nagsusugal ay napuntahan ni Mang Pinoy. Sa pagtatanong, may isang binata ang nakapagsabi. Nakita niya si Pico malapit sa sementeryo. Hindi na nagdalawang isip pa ang ama at kagad itong pinuntahan. Habang naglalakad patuloy sa kakaisip si Mang Pinoy kung ano ang ginagawa ng anak sa sementeryo. Hindi naman sila katutubo sa lugar, kaya walang mga kamag-anak na nailibing doon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nakarating na si Tatay Pinoy sa sementeryo. Sa paglilibot, hindi naman niya nahanap kagad ang anak. Hanggang sa pumunta si Mang Pinoy sa dulo ng sementeryo, doon sa may matandang akasya, katabi ng malapad na ilog. Nakita niya ang anak na nakaupo sa ibabaw ng puntod. Dali-dali itong nilapitan ni Mang Pinoy. Habang papalapit ay nakaramdam siya ng kilabot sa katawan. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa pagnanais na pauwiin na ang anak. Pagkatapik sa balikat ni Pico, kagad siyang tumingin sa likuran. Ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nakita. Sa harapan ni Pico, may nilalang na sumilip. Purong itim ang balat. Malaki at matatalas ang ngipin at pula ang mga mata. Dahil sa gulat ay napasigaw ang ama. Sino yung karap mo, anak? Bakit ka nakikipaglaro sa... Hindi pa man natatapos ang pagsasalita. Tinakpan na ng anak ang bibig nito. Hindi na nagpumilit pang magsalita si Mang Pinoy para bitawan ni Pico ang bibig niya. Walang ano-ano'y bigla na lamang nagsilabasan ang mga kauri ng naunang nakita. Kaya naman daling hinila ni Pico ang ama. Nang tuluyang makalabas ng sementeryo, doon lamang muling nagsalita ang ama. Sa pagkakataong ito, mataas na ang tono ng pananalita dahil hindi niya maintindihan ng dahilan, ngunit nanatiling tahimik si Pico. Pagkarating sa tahanan, naupo ang mag-ama sa bakuran
at saka pa lamang nakapagsalita ang binata. Nakita mo naman na tay, hindi ko na po itatago sa inyo. Alam ko pong napansin nyo na nag-iba ang pakikitungo ko kay nanay. Pasensya na po tay. Ngayon pa lang po ako magpapakatotoo na kasalanan ko po yung lahat eh. Kasalanan ko po kung bakit nangyari yan kay nanay. Napatitig ang ama sa anak. Dahan-dahang inilahad ni Mang Piko ang mga pangyayari. 3 taon na ang nakakalipas magmula ng pansamantalang nawalan ng trabaho si Mang Pinoy. Dahil humina ang kita, kaya't isa siya sa mga pansamantalang natanggal. Si Piko bilang panganay, gusto rin namang makatulong sa pinansyal na pangangailangan sa tahanan. Ngunit tanging pagsusugal at paglalaro lamang ng braha ang kaya niyang gawin. Sumubok na rin itong mamasukan bilang kargador o katulong sa tindahan. Ngunit ni isa ay wala namang tumanggap sa kanya. Ayon sa sabi-sabi, ayaw nilang tanggapin ng binata dahil nasa ugali na nito ang pagiging tamad. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nababahala si Piko, lalo pat wala nang mabiling pagkain sa bunsong kapatid at ina. Hanggang sa napadpad siya sa tabi ng ilog at may nakausap na matandang lalaki. Ikaw pala yung lalaking naririnig ko na usap-usapan. Balita ko magaling ka sa braha. May ibibigay akong hamon sa'yo. Kailangan mo lamang itong malampasan. At kapag nagawa mo yon, giginhawa ang buhay mo. Wika ng matandang lalaki. Dahil sa labis sa pangangailangan ng pera nung mga panong iyon, kagad tinanong ng binata ang mga dapat gawin. Hindi naman umimik pa ang matanda. Dumiretso na sa paglalakad. Habang nakasunod ang binata, napapansin itong nagagawi sila sa sementeryo. Nanatiling tahimik na lamang dahil ang buong akala niya ito na ang sasagot sa problema. 7:00 ng gabi. Nagawi sila sa harapan ng isang puntod. Magmula sa kinakatayuan, tanaw na tanaw ng binata ang barahang nakaibabaw doon. Ang matanda naman ay kagad na lumuhod sa puntod, nagpalipad ng mga usal. Kasabay nito, may napakalakas na hangin na biglang humampas sa baraha, dahilan para kumalat ito sa lugar. Nang matapos ang pagdarasal ng matanda, biglang may pumulot ng mga braha. Kumabog ang dibdib ng binata nang makita ang nilalang na nasilayan ng ama kani-kanina lang. 3 beses lamang ang pagkakataon mo upang makipaglaro sa mga espiritu. Kapag ikaw ang nanalo, siguradong makakakuha ka ng kapangyarihan. Magagamit mo ito sa kahit anong bagay na gustuin mo. Ngunit kapag ikaw ang natalo, sila ang maniningil sa'yo. Dahil kampante sa sarili, sa mismong oras na yon ay nakipaglaro sa nilalang ang binata. Bagyamang nakakaramdam ng kaba dahil sa itsura ng karap. Ngunit patuloy lamang siya dahil sa kalagayan ng pamilya. Habang pinagmamasdan, napapansin niya ang pabugso-bugsong pagngisi ng nilalang na tila nakikita ang hawak na baraha. Sa ilang minutong paglalaro, gano'n na lamang ang pagkadismaya ni Piko dahil ni isang beses ay hindi siya nanalo. Samantala, nang tumingin sa bandang likuran, hindi na nakita pa ng binata ang matandang kasama dahil tapos na ang laro. Tumalikod na si Piko at naglakad papalayo. Habang naglalakad, naririnig niya ang halakhak ng nilalang. Nang mga oras na yon, wala na siyang ibang nasa isip kung hindi makabawi sa mga susunod na laro dahil sa pagnanais na makamit ang kapangyarihan. Hanggang sa lumipas ang 2 laro, talo pa rin ang binata. Sa 3 at huling pagkakataon, dito na nakita ng binata ang gantimpalang matatanggap kung sakaling manalo.
isang botelyang may lamang kapirasong ginto. Ayon sa nilalang, ang botelyang ito ay kayang tumupad ng kahit anong naisin. Isa na dito ang pagbibigay ng kayamanan at dagdag pa nito, kahit natalo sa dalawang unang laban, maaari pa rin itong mapa sa kanya kung maipapanalo ang huling laro. Dahil sa mga narinig, mas lalong ginanahan si Pico na manalo. Kaya naman sa kalagitnaan ng paglalaro ay nanginginig na ang buong katawan niya dahil ito na ang huling pagkakataon. Kaso nga lang, tila hindi sumang-ayon ang tadhana. Nabigo ang binata ng gabing iyon dahil sa sobrang pagkadismaya. Hindi na naitanong pa ang kapalit at dumiretso na ng uwi ng tahanan. Nang sumunod na araw, doon na sinapit ng ina ang pagkaparalisa. Alam ni Pico sa sarili na ito ang kabayaran, kaya nagawa pa nitong bumalik sa sementeryo para kausapin ang nilalang. Sinabi na siya na lamang ang patawan ng parusa, ngunit hindi na ito muli pang nagpakita. Matapos mailahad ang lahat ng ito sa ama, walang salitang lumabas sa bibig ni Mang Pinoy. Hindi nito malaman ang mararamdaman dahil sa ginawa ng anak. Kaya naman pinakalma niya muna ang sarili. Alam kong wala kang alam sa pinasok mo. Ako mismo makakapagsabi. Kahit gaano ka kagaling sa paglalaro, ibang maglaro ang mga nilalang. Hayaan mo bukas sa bukas. Pupunta tayo sa dalubhasang albularyo sa kabilang baryo. Magpapatulong tayo para mapagaling ang nanay mo. Wika ni Mang Pinoy. Pasensya lamang ang naisagot ng binata. Pumasok na ito ng kwarto. Samantalang si Mang Pinoy naman ay nalinawan na sa rason kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ng binata sa sariling ina. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay lumuwas na ang mag-ama. Maswerte namang sa layo ng nilakad, naabutan nila ang manggagamot. Dito ibinahagi ng binata ang mga nangyari. Ganun na lamang ang pag-iling ng manggagamot dahil sa narinig. Alam mo, Iyo, sa mundo natin, hindi pareho ang kakayahan ng normal na tao sa mga nilalag. Oo, maaaring magaling ka sa ginagawa mo. Ngunit kailanman, hindi ka mananalo sa ibang nilalang. At kung sakaling meron kang nalaman na nanalo sa pakikipaglaban sa mga nilalang, yon ang mga taong may alam. Merong kakayahan pareho sa ginagawa ko. Tatapatin kita, Iho. Malabong mangyaring mabawi mo ang sumpa. Pero susubukan pa rin natin. Susubukin kong buhayin muli ang espiritong nakalaro mo. Pero kinakailangan mong magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaro sa kanya. Wika ng manggagamot. Napagpasya ni Pico na manatili muna sa tahanan ng manggagamot sa loob ng 1 linggo. Hindi naman kumontra pa ang ama. Bagkus mariing sumang-ayon dahil buhay ng asawa ang nakasalalay. Matapos ang kaunting pag-uusap ay umalis na si Mang Pinoy. Naiwan si Pico kasama ang manggagamot. Sa buong linggong pananatili sa lugar, nag-aral ng iba't ibang usal si Pico. Kasama na din ang tamang paglalaro ng baraha. Doon lamang niya napagtanto na ibang-iba ang pamamaraan ng mga nilalang. Kaya naman palagi siyang natatalo. Kasabay nito, may kung anong masangsang na likido na pinapainom sa binata at hindi naman tumanggi si Pico. Tinakpan na lamang ang ilong at pikit matang tiniis. Hanggang sa matapos ang 1 linggo kahit papano'y masasabing handa na ang binata. Biyernes ng gabi. Eksaktong 12:00 pumunta ang dalawa sa sementeryo. Maging ang amang si Mang Pinoy ay sumama na rin para maalalayan ang anak. Nagpalipad ng iba't ibang uri ng dasal ang albularyo. Nag-alay ng 7 buhay na manok. Dito na nagpakita ang nilalang. Kagaya ng dati ay ganun pa rin ang itsura. Ngunit sa puntong ito, may kasama pang isang nilalang na iba ang postura. Malaki at mas higante
May mahabang buhok at pula ang mga mata. Dahil dito nakaramdam ng takot si Piko ngunit hindi niya na pinansin pa. Ito na ang huling pagkakataon para maitama ang nagawa sa ina. Tumagal ng halos 1 oras ang pakikipaglaro ng binata. Ginamit niya na ang sinabing pamamaraan ng manggagamot. Ang buong akala niya ay magwawagi na, ngunit tumawa ang nilalang. Ayon sa paglalahad ni Piko, nung huling oras ay biglang nakalimutan ang mismong paglalaro. Hindi din niya nagawa ang tamang pagbabalasa sa baraha. Lahat ng mga numero at uri ay hindi niya na malaman pa ang gamit. Ang sumunod na napansin ni Piko ay nagdidiwang na ang kalaban. Dahil sa nangyari ay nagsenyas na ang manggagamot na iwanan ang lugar. Sa buong magdamag ay nanatili muna sa tahanan nito ang mag-ama. Hindi man nagtagumpay, lubos pa ring nagpasalamat si Mang Pinoy. Nang sumunod na araw, maagang lumuwas ang mag-ama para umuwi sa tahanan. Ngunit walang kaalam-alam ang dalawa sa nangyari sa loob ng bahay. Hindi pa man nakakapasok ng pintuan ay sinalubong na ito ng bunsong kapatid. Nanginginig ang buong katawan at binalitang wala ng buhay ang ina. Dali-daling tumakbo ang mag-ama at naabutan ito na hindi na humihinga. Nakaiga ang ina sa kwarto habang dilat ang mga mata. Sa paglapit ni Piko, napansin niya ang dugong kumalat sa buong tiyan ng ina. Nang bahagyang itaas ang damit, dito nasilayan ni Piko na wasak ang tiyan ng nanay. Ayon sa kapatid, nung madaling araw ay may pumasok na kung ano sa tahanan. Hindi niya mawari kung ano ito dahil madilim ng mga oras na yun. Hanggang sa nakarinig siya ng pag-angil. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa nahawakan niya ang napakadulas na balat. Tila punong-puno ng langis. Napatras na lamang siya at nanatili sa isang sulok. Hindi na rin ito makalapit sa ina dahil sa aninong nakapatong. Malaki ang sukat. Dahil sa narinig ay tumakbo palabas si Piko. Samantalang si Mang Pinoy naman ay niyakap na lang ang walang buhay na katawan ng asawa. Nang mismong araw na yun, inilibing nila ang katawan nito. Masangsang ang amoy at wasak ang tiyan ng asawa. Mahirap man ngunit lakas loob na lamang ginawa ito ni Mang Pinoy. Lalo pat hindi na rin mahanap si Piko ng mga oras na yun. Tanging siya na lamang at ang bunsong kapatid ang nakakita sa paglibing ng asawa. Lumipas ang mga araw ay tuluyan ng hindi nahanap si Piko. Kahit saan nakarating si Mang Pinoy, wala ito sa mga napupuntahan. 2 buwan ang lumipas. Nabalita ang nakita sa kuweba si Piko. Kaya naman kagad itong pinuntahan ni Mang Pinoy. Dito niya naabutan na wala na sa tamang pag-iisip si Piko. Lubos na nanghina si Mang Pinoy. Sinubukan niya rin itong kumbinsihin na umuwi na ng tahanan. Ngunit tila huli na ang lahat. Sa paglipas ng panahon, tanging pagdalaw na lamang sa baliw na anak ang nagagawa ni Mang Pinoy. Ngunit hindi kalaunay. Binawian na rin ito ng buhay nang merong nakaaway na tao. Napatay gamit ang saksak. Hanggang sa ngayon, hindi na nakakalakad at ika-ika na si Tandang Pinoy. Ngunit malinaw pa rin sa kanyang memorya ang aral na naiwan. Na huwag kang makikipaglaro sa isang nilalang. Yo mga kabayan, pasensya na, medyo hindi maayos yung boses natin ngayon. Pero malinaw naman yung mensahe ng storya natin. Ito yung palagi ko ding sinasabi. Huwag na huwag kang makikipagkasundo sa nilalang kasi hindi nila sasabihin lahat. Mukha mang nakakalamang tayo sa mga kasunduan pero ang totoo, malaki na ang kapalit na mawawala sa atin. Muli maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.